Pakisuyo po, samahan ninyo ako basahin itong teksto, talakayin po natin. Unang Tesalonica 5:23. Ito po ang sabi. Pabanalin nawa kayo ng lubusan ng mismong Diyos ng kapayapaan at maingatan nawang malusog sa bawat bagay ang espiritu at kaluluwa at katawan ninyo sa paraang walang kapintasan sapagkat naririto ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun po ang sabi. Saan po tumutukoy ang sinasabing kaluluwa na mababasa sa tekstong ito? Nagpapatunay ba ito na may kaluluwang hindi namamatay na humihiwalay sa katawan kapag ang isa ay namatay? Tatlo pong nabanggit, ang espiritu, ang kaluluwa at ang katawan ayon sa teksto. At maunawaan po natin na ang tatlo na nabanggit ay bahagi lamang po ng iisang personalidad ng iisang tao lamang. Para mas maunawaan pa po natin, balikan po natin ang senaryo ng paglalang ni Jehovah sa unang tao na si Adan. Basahin po natin ang Genesis 2:7. Ito po ang sabi. At pinasimulang anyuan ng Diyos na Jehovah ang tao mula sa alabok ng lupa at inihihip sa mga butas ng kanyang ilong ang hininga ng buhay at ang tao ay naging isang kaluluwang buhay. Kaya ang hininga po ng buhay na hinihip ng Diyos sa ilong ni Adan ay ang siyang espiritu o puwersa na nagmula sa Diyos na siya namang nagpangyaring maging isang buhay na tao si Adan. Pero maunawaan din na ang hininga ng buhay o ang puwersa o ang espiritu na nasa tao na ibinigay ng Diyos ay hindi po ang siyang mismong kaluluwa ng tao. Bakit natin nasabi? Dahil matapos matanggap ng tao ang hininga ng buhay o ang espiritu na nagmula sa Diyos, saka pa lamang po siya naging isang kaluluwang buhay. Kaya ang kaluluwa ay ang mismong buhay na tao at hindi po siya bahagi lamang ng tao na kapag namatay ay humihiwalay sa katawan na ayon sa popular na paniniwala, ang kaluluwa daw ay hindi namamatay. Namamasyal pa daw ito kung saan-saan at kung mabuti ay aakyat sa langit at kung masama naman ay pahihirapan sa impyerno. Kaya ang tanong, totoo bang hindi namamatay ang kaluluwa? Ang sagot, mali po. Basahin po natin ang Ezekiel 18:4. Ito po ang sabi. Narito, ang lahat ng kaluluwa, akin ang mga iyon. Kung papaano ang kaluluwa ng ama ay gayon din ang kaluluwa ng anak, akin ang mga iyon. Ang kaluluwa na nagkakasala, iyon mismo ang mamamatay. Kaya malinaw po, ang kaluluwa ay nagkakasala at ayon sa teksto, namamatay po ang kaluluwa. Kaya ang tanong, namamasyal nga ba ang kaluluwa? Ang sagot, siyempre, namamasyal po. Bakit? Dahil tayo nga ang mga taong buhay, ang siyang mismong mga kaluluwang buhay ayon sa nabasang teksto sa Genesis 2:7. Pero ang sinasabi ng marami na kaluluwa na humihiwalay sa katawan pagkamatay ng tao, yun po ay hindi na po namamasyal. Kung paano ang tao ay inililibing lang sa libingan, siya na din po ang kaluluwang nakahimlay sa libingan, ang tao. Ang magandang balita ay nadarating ang panahon, bubuhayin pong muli ng Diyos ang mga nasa libingan. Ayon sa Juan 5:28-29, basahin po natin, ito po ang sabi. Huwag kayong mamangha rito sapagkat ang oras ay dumarating na ang lahat ng nasa mga alaalang libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at lalabas. Yung mga gumagawa ng mabubuting bagay tungo sa pagkabuhay muli sa buhay. Yaong mga gumagawa ng buktot na mga bagay tungo sa pagkabuhay muli sa paghatol. Kaya ano po ang punto ng teksto? Na may panahon daw sa hinaharap na bubuhayin muli ng Diyos ang mga patay o ang mga kaluluwa. Kasi nga, namamatay ang mga kaluluwa. At makaririnig sila ng tinig ni Jesus at lalabas sila mula sa libingan. Kaya ang mga kaluluwang namatay ay nananatili lamang po sa libingan at hindi po namamasyal. At tatanggap po sila ng buhay na walang hanggan mula kay Jehovah. Kaya nasabihin ni Pablo sa unang Tesalonica 5:23 na dapat panatilihing malusog ang espiritu, kaluluwa at katawan. Tinukoy lang po ni Pablo ang kaluluwa bilang ang pagkatao o ang saloobin ng isang tao at hindi ang isang kaluluwang hindi namamatay. Pansinin din na sinabi ni Juan sa tekstong nabasa na rin kanina
sa Juan 5:28-29 na kasamang lalabas mula sa libingan yaong mga gumagawa ng buktot na mga bagay. Sino pang gumagawa ng mga buktot na mga bagay? Ang mga taong masasama. Bubuhayin din daw silang muli upang hatulan. Kaya ano po ang punto? Na hindi din naman pala totoong pinahihirapan sa napakainit na impyerno ang mga kaluluwa ng masasamang taong namatay. Nasa libingan lang din naman pala ang mga taong masasama. Kaya ang tanong, ano po ba ang impyerno? Totoo ba ang impyerno? Pag-usapan po natin. Bakit mababasa sa Biblia ang lawa ng apoy? Hindi ba ito tumutukoy sa impyerno, ang lawa ng apoy? Mga kaibigan, kung saan ninyo nabasa sa Biblia ang salitang lawa ng apoy, doon nyo rin mababasa ang mismong kahulugan ng salitang ito. Ang lawa ng apoy ay hindi literal kundi isang makasagisag na simbolo lamang. Yun yung sinasabi ng Apokalipsis 20:14. Ito po ang mababasa. At ang kamatayan at ang libingan ay inihagis sa lawa ng apoy. Sumasagisag ito sa ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Kaya malinaw, ang lawa ng apoy ay hindi literal na apoy kundi sumasagisag lang sa ikalawang kamatayan o walang hanggang pagkapuksa. Hindi ito impyerno kundi nagsisimbolo lamang sa walang hanggang pagkapuksa. Sinasabi naman na Ecclesiastes 9:5 na walang alam ang mga patay at wala na rin silang nararamdamang ano paman. Walang pag-ibig, walang puot, walang inggit, at wala na rin silang bahagi sa anumang gawain sa ilalim ng araw. Kaya kung wala palang pakiramdam ang mga patay, anong silbi ng parusang pagpapahirap kung hindi naman pala nakakaramdam ng init ng apoy ang mga ito? Kahit itanong siguro sa mga nagsusunog ng patay sa krematorium, meron pa bang patay na sumisigaw at nagmamakaawa nang sila ay sunugin? Tiyak, wala. Kaya tama po ang Biblia. Ang patay ay walang nararamdaman. At tiyak naman na magiging abo lang ang tao kung ito'y susunugin ng sadya. Hindi rin siya tatagal kahit isang oras man lang kung totoo nga ang nagliliyab na apoy ng impyerno. Taliwas ito sa doktrina ng impyerno ng walang hanggang pagpapahirap sa apoy. Pansinin po ang mas malalim na dahilan kung bakit masasabing huwad na turo ang doktrina ng impyerno. Mababasa sa unang Juan 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya bang pahirapan na isang normal na tao ang kanyang rebelding anak sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya? Dahil sa taglay niyang pag-ibig, tiyak na hindi niya matitiis na makitang magmamakaawa ang anak kahit subukin pa niyang pasuin lang ang kawawang anak. Dahil sa huwad na turo na ito ng impyerno, pinaparatangan nila ang Diyos bilang isang malupit, walang awa na Diyos at Ama. Ang totoo, ang pagsusunog ng tao ay matagal nang ginagawa ng mga paganong relihiyon bilang handog na sinusunog nila bilang alay sa kanilang paganong mga Diyos. At nang papasok na sa lupang pangako ang bayan ng Diyos na Israel, ito ang kanyang babala para sa kanila. Mababasa natin sa Deuteronomio 18:9 at 10. Ang sabi, kapag nakapasok na kayo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Jehovah, huwag ninyong gagayahin ang kasuklam-suklam na mga gawain ng mga bansa roon. Hindi dapat magkaroon sa gitna ninyo ng sino mang nagsusunog ng anak niyang lalaki o babae bilang handog. Pansinin na sinasabi ng Diyos na hindi dapat magkaroon sa gitna nila ng sino mang nagsusunog ng anak niyang lalaki o babae bilang handog. Dahil ang pagsusunog daw ng tao ay kasuklam-suklam para sa kanya. Kaya bakit tayo gagawa ng doktrina na isang bagay na kasuklam-suklam pala sa Diyos? Malinaw, ang doktrina ng impyerno ay isang kasuklam-suklam na doktrina na hindi galing sa isang maibiging Diyos. Sa halip, isa itong doktrina na nanggagaling sa mga paganong paniniwala. Ang pagsusunog ng tao ayon kay Jeremias ay isang bagay na hindi iniutos at hindi rin daw pumasok sa puso at isip ng Diyos. Jeremias 7:31. Kaya kung hindi pala galing sa Diyos ang doktrina ng impyerno, siguradong ginawa lang ito ng mga tao upang takutin ang marami kung hindi susunod sa maling tradisyon ng maraming relihiyon ay tiyak
masusunog sila sa impyerno. Pansinin din na nang namatay si Adan, sinabi ng Roma 6:23, ang kabayaran para sa kasalanan ay kamatayan. Kaya nang namatay si Adan, pinagbayaran na niya ang kanyang mga kasalanan nung araw na siya ay namatay. Gayon din naman, ang sinumang taong namatay, nakapagbayad na siya ng lahat ng nagawang kasalanan. Si Jehovah ay hindi lang Diyos ng pag-ibig, Diyos din siya ng hustisya at katarungan, at tiyak na hindi makatarungan na maningil pa ang Diyos ng higit pa sa kamatayan kung sinabi na niyang kamatayan lang ang kabayaran ng kasalanan. Kaya tanong, bakit may mga salin ng Biblia na kababasahan ng salitang impyerno kung wala naman palang totoong impyerno? Ayon sa pag-aaral ng mga scholar ng Biblia, ang orihinal po ng mga salitang Hebreo at Grego na isinalin ng mga modernong magsasalin ng Biblia bilang impyerno ay Sheol sa Hebreo at Hades naman sa Grego. At ang kahulugan, kapwa ng mga salitang Sheol at Hades ay parehong libingan lamang o lugar na kilala natin bilang sementeryo. Kaya ang impyerno sa inyong Biblia ay simpleng libingan o sementeryo lamang ang kahulugan. Wala sa kalaliman ng lupa, kundi 6 feet underground lamang sa ibabaw ng lupa. Ang lawa ng apoy ay hindi literal, kundi isang makasagisag na simbolo lamang. Yun yung sinasabi ng Apokalipsis 20:14. Ito po ang mababasa. At ang kamatayan at ang libingan ay inihagis sa lawa ng apoy. Sumasagisag ito sa ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Kaya malinaw, ang lawa ng apoy ay hindi literal na apoy, kundi sumasagisag lang sa ikalawang kamatayan o walang hanggang pagkapuksa. Ulitin ko, sumasagisag lang ito sa ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Hindi ito impyerno, kundi nagsisimbolo lamang sa walang hanggang pagkapuksa. Kaya malinaw po, walang taong susunugin sa impyerno dahil walang impyerno. Ang taong mayaman at si Lazaro, impyerno nga ba ang itinuturo nito gaya ng inaakala ng maraming relihiyon sa ngayon? Ang sagot, hindi po. Basahin po natin itong Lucas 16:24 at tingnan po natin kung sumusuporta ba ang tekstong ito sa doktrina ng impyerno. Ito po ang sabi, Lucas 16:24, kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Isugo mo si Lazaro para isawsaw sa tubig ang dulo ng daliri niya at palamigin ang dila ko, dahil hirap na ako sa naglalagablab na apoy na ito. Isa itong kwento ni Jesus. Isusumaryo ko na lang po. May isang taong mayaman na napakaganda na ng buhay. Isang pulubi naman na nagngangalang Lazaro ang nasa pintuang daan ng taong mayaman at umaasa siyang makakakain siya ng anumang pagkain na nahuhulog mula sa mesa ng taong mayaman. Paglipas ng panahon, namatay itong si Lazaro at dinala siya ng mga anghel sa tabi ni Abraham. Namatay rin naman ang taong mayaman at inilibing. At sa kwento, ang namatay na taong mayaman ay pinapahirapan sa isang naglalagablab na apoy at pinakiusapan niya si Abraham na isugo si Lazaro para palamigin ang dila niya sa pamamagitan ng isang patak na tubig lang naman mula sa daliri ni Lazaro. Pero hindi pinakinggan ni Abraham ang pakiusap ng taong mayaman at sinabing nabago na ang kalagayan ng taong mayaman at ni Lazaro. At nagkaroon na isang malaking agwat sa pagitan nilang dalawa kaya't hindi sila makakatawid patungo sa isa't isa. Kaya tungkol saan po ang teksto na ito? Isa lang po itong ilustrasyon, isa lang po itong talinghaga na binanggit ni Jesus upang magturo ng aral at hindi naman talaga nangyari sa tunay na buhay. Mas maunawaan po natin kung alam natin ang buong senaryo kung bakit isinasalaysay ni Jesus ang kwento tungkol sa taong mayaman at ni Lazaro. At kung ano nga ang gusto niya ipahiwatig tungkol sa kwento. Ang kwento ni Jesus tungkol sa taong mayaman at ni Lazaro ay isa lamang po sa maraming ilustrasyon na kanyang binanggit sa isa sa kanyang mga sermon sa harap ng maraming nagkakatipong mga tagapakinig na karamihan ay mga mahihirap na mga Hudyo na noong panahong iyon ay itinuturing ng mga eskriba at pariseyo bilang mga isinumpa at walang alam sa kasulatan. Pero sa pagkakataong ito ng sermon ni Jesus,
Kasama pong nakikinig ang mga mayayamang relihiyosong leader ng mga iskriba at pariseyo, hindi upang pahalagahan ang mga aral ni Jesus, kundi upang tuligsain si Jesus at mahanapan ng kamalian upang masampahan ng kaso sa mataas na hukuman ng mga Hudyo. Kaya paano po natin nalaman na ganun nga? Aatras lang po tayo ng isang kabanata, mula kabanata 16, basahin po natin ang Lucas 15, mga talatang 1 at 2. Ito po ang sabi. Ang lahat ng maniningil ng buwis at makasalanan ay laging lumalapit sa kanya para makinig. At nagbubulong-bulungan ang mga pariseyo at mga iskriba. Tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakain siyang kasama nila. Kaya sinabi niya sa kanila ang ilustrasyong ito. Kaya yun po ang mababasa natin sa naging tagpo. Malinaw na ilustrasyon lang po ang mga isinasalaysay ni Jesus na mga kwento ayon po sa huling talata. Ilustrasyon lang daw. At sinimulan niya ang unang ilustrasyon tungkol sa nawawalang tupa ng Israel ayon sa talatang 4. At sumunod naman ang ilustrasyon tungkol sa babaeng may 10 bariyang drakma ayon sa talatang 8. At meron pang isang tao na meron daw 2 anak na lalaki ayon sa talatang 11. At syempre, isa nga sa mga sumunod pang mga ilustrasyon ay ang tungkol sa taong mayaman at si Lazaro na mababasa naman sa Lucas kabanatang 16, mga talatang 19 hanggang 31. Kaya pawang mga ilustrasyon lang po ang lahat ng mga kwento ni Jesus sa tagpong ito at wala po sa mga ito ang nangyari sa totoong senaryo sa pagkakataong iyon. Mababasa sa Mateo 13:34, ang sabi, itinuro ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga ilustrasyon. Sa katunayan, hindi siya nagtuturo sa kanila ng walang ilustrasyon. Kaya talagang mahilig po gumamit na ilustrasyon si Jesus sa pagtuturo. At dito po siya naging epektibo sa kanyang mga sermon. Ulitin ko po, bagaman maaari namang gumamit ng totoo at aktwal na pangyayari ang pagtuturo gamit ang ilustrasyon, pero hindi po aktwal at totoong pangyayari ang mga ilustrasyon ni Jesus sa tagpo ng sermon niyang iyon. Pero ano pong aral ang gustong ituro ni Jesus nang gamitin niya ang ilustrasyon ng taong mayaman at ni Lazaro? Tungkol ba sa impyerno? Well, hindi naman po sa impyerno. Nagtuturo lamang po ito na ang pagiging maalwan o sagana sa material ng mga iskriba at pariseyo o ng taong mayaman ayon sa kwento ay walang saysay sa harap ni Jehovah. Hindi po material na kasaganaan ang makapagliligtas sa tao sa harap ng paghatol ng Diyos. At samantalang mas pinahalagahan naman po ng Diyos ang pagkauhaw sa katotohanan gaya ng taong mahirap sa kwento o si Lazaro na sinasabing puno daw ng sugat at gusto nitong kainin ang mga nahuhulog mula sa mesa ng taong mayaman ay tatanggap ng pagpapalang buhay na walang hanggan dahil sa pagkagutom at pagpapahalaga sa mga espiritual na bagay na naririnig nila sa mga sermon ni Jesus. At bakit po may sugat ang taong mahirap o si Lazaro? Sugat po ito ng pang-aapi at pang-aalipustaan ng mga iskriba at pariseyo na ibig ipahiwatig ni Jesus na dahil sa itinuturing sila ng mga ito na isinumpa at walang pinag-aralan, kaya gayon na lamang ang kaligayahan nila nang marinig nila ang aral ni Jesus dahil naibsan po ang kanilang pagiging gutom sa espiritual. Tandaan na ang taong mayaman ay namatay din gaya ni Lazaro at nagmamakaawa po siya kay Abraham mula sa libingan. Kaya libingan lang ang binabanggit sa kwento at hindi naman impyerno. Ang salitang libingan, kung maalala natin, ay Hades. Ayon sa salitang Grego na orihinal na pagkakasulat ng Kristiyanong Gregong kasulatan. Pero bagaman libingan nga ang simpleng kahulugan ng salitang Hades, ay sinisalin din naman ng iba bilang impyerno sa ibang mga salin ng Biblia upang pumabor sa paniniwala nila sa maapoy na impyerno ng mga relihiyosong grupo na nagsusulong nga ng doktrinang impyerno. Pero hindi po impyerno ang itinturo ni Jesus sa ilustrasyong ito. Pag-isipan po ito. Kung literal na pinaparusahan ang taong mayaman sa isang nag-aapoy na lugar, hindi ba matutuyo lang naman ang tubig na nasa daliri ni Lazaro sa napakainit na apoy bago pa man ito makarating sa dila ng taong mayaman? At kung hindi naman matutuyo, sapat na ba ang isang patak ng tubig lang naman upang maginhawaan ang taong mayaman mula sa pagdurusan niya sa isang naglalagablab na apoy?
hindi po maaaring buhay at nasa langit na si Abraham o kahit sino pa man nung panahong ikwento ni Jesus ang bagay na ito, dahil malinaw naman na sinabi rin ni Jesus sa Juan 3:13 na hanggang sa panahong iyon ay wala pang taong nakaakyat sa langit. Wala pa pong kahit sinong tao ang umakyat sa langit. Hindi rin pinapatunayan ng kwentong ito na totoo nga ang maapoy na impyerno. Bakit? Dahil ang turo ng maapoy na impyerno ay malayong malayo sa sinasabi ng Biblia tungkol sa kalagayan ng mga patay. Malinaw na sinasabi ng Biblia, Ecclesiastes 9:5, alam ng mga buhay na mamamatay sila pero walang alam ang mga patay. Kaya ang mga patay po wala nang alam, wala na rin pakiramdam. Kaya kung wala na silang alam at wala na rin pakiramdam, taliwas sa itinuturo na walang hanggang pagpapahirap ng mga masasama sa maapoy na impyerno. Kaya ang isang patay, kahit sunugin mo na sunugin, ay wala na silang nararamdaman, wala na rin silang alam. Kahit itanong natin sa krematorium, wala pong patay na sumigaw habang buhay dahil pinapahirapan sila sa mas maliit na antas lang ng init na nasa krematorium kung ihahambing sa dagat-dagatang apoy, sabi nila, na napakalaking apoy ng impyerno. At isa pa, sinasabi na Jeremias 7:31 na ang pagsusunog ng tao, gaya din ng nasa doktrina ng impyerno, ay isang bagay na hindi man lang sumagi sa isip ng Diyos. Ang impyerno na nasa makabagong salin ng Biblia ay hango lang sa mga salitang Sheol sa Hebreo at Hades naman sa Grego, na parehong nangangahulugan lang ng ordinaryong libingan o sementeryo. Kaya malinaw na wala pong nagpapahirap at wala pong pinapahirapan sa impyerno. Kaya kung wala palang impyerno, ano pala ang ibig sabihin ng kwento ng taong mayaman at ni Lazaro? Ipinapakita ng kwentong ito ang mangyayaring malaking pagbabago sa kalagayan ng dalawang grupo ng tao. Sino po ang dalawang grupo ng tao? Ito po, maliwanag na ang taong mayaman na tinutukoy sa kwento ni Jesus ay tumutukoy sa mga Hudiyong leader ng relihiyon na maibigin sa pera. Partikular po ang mga eskriba at mga pariseyo. Narinig nila ang sinabi ni Jesus pero hindi nila tinanggap ang mensahe. Minaliit na mga leader na ito, eskriba at pariseyo, ang mga ordinaryong tao. Mababasa po natin yan sa Juan 7:49. Ang sabi, ang mga taong ito na nakikinig kay Jesus ay walang alam sa kautusan at mga isinumpa. Yun po ang sinasabi ng mga relihiyosong leader sa mga mahihirap na nakikinig sa mensahe ni Jesus. Para daw silang mga isinumpa. Kaya itong mga leader na ito, napakataas ng tingin nila sa sarili nila. Samantalang sa mga mahihirap naman, ay tingin nila mga sinumpa. Yung taong mahirap, saan naman tumutukoy ito? Itong si Lazaro. Si Lazaro po ay tumutukoy naman sa mga ordinaryong tao na tumatanggap sa mensahe ni Jesus at hinahamak ng mga Hudiyong leader o hinahamak ng mga eskriba at pariseyo ng mataong mayayaman nung panahon na yon. Kaya malaki ang pinagbago ng kalagayan ng dalawang grupong ito. Akala ng mga Hudiyong leader na relihiyon na natutuwa sa kanila ang Diyos. Pero para silang namatay nang itakwil sila ng Diyos at ang paraan ng pagsamba nila dahil hindi nila tinanggap ang mensahe ni Jesus. At para silang pinapahirapan ng mensaheng ipinangangaral ni Jesus at ng mga tagasunod niya. Pansinin ang sinabi ni Jesus sa mga eskriba at mga pariseyo sa Mateo 23:29 at 30. Sabi, kaawa-awa kayo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Iginagawa ninyo ng libingan ang mga propeta at pinapalamutian ang libingan ng mga matuwid. At sinasabi ninyo, kung nabuhay kami noong panahon ng mga ninuno namin, hindi kami sasama sa kanila sa pagpatay sa mga propeta. Kaya malinaw na hindi rin tanggap ni Jesus ang pagkukunwari ng mga eskriba at pariseyo. Sa kabilang banda, ang mga ordinaryong tao
at mga mahihirap sa panahon ni Jesus ay matagal nang pinabayaan ng mga lider ng kanilang relihiyon. At nagkaroon na ngayon ng pagkakataon na makilala ang Diyos at maging malapit sa Kanya dahil sa pagtanggap nila kay Jesus. Marami ang tumanggap sa mensaheng itinuro ni Jesus at natulungan ito. Tumanggap sila ng pabor mula sa Diyos, pinagkalooban ng pagkasi ng banal na Espiritu, at pwede na silang maging malapit sa Diyos magpakailanman. Kung kaya ayon sa kwento ni Jesus, nakiusap ang taong mayaman kay Abraham na isugo si Lazaro para isawsaw sa tubig ang dulo ng daliri niya at palamigin ang dila niya. Dahil hirap na siya sa naglalagablab na apoy. Kaya talinghaga lang po ang kwento na ito. Ang sinasabi ng Biblia tungkol sa naglalagablab na apoy o lawa ng apoy o dagat-dagatang apoy ay hindi naman talaga literal na apoy kundi isang simbolo lamang na ikalawang kamatayan o walang hanggang pagkapuksa. Yan po mababasa sa Apokalipsis 20:14. Kaya ano pong aral ang matututunan natin sa kwento na ito tungkol sa taong mayaman at ni Lazaro? Sa panahon po natin sa ngayon, meron ding mga mapagmataas na mga mayayaman sa lipunan ang ayaw pa rin tanggapin ang mensahe na tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad na ipangaral ang mensahe ng mabuting balita ng kaharian. Ayaw na ayaw nilang tanggapin at lalo na ang mga reliyosong leader ng sangkakristyanuhan. Nahihirapan ang loob nila kapag nalalaman nila, naririnig nila kung ano ang ipinangangaral ng mga saksi ni Jehovah na tulad ng taong mahirap sa kwento ni Jesus. Para sa kanila, mga walang alam, hindi man lang nakapag-aral ng matataas na mga kurso ng sanlibutan. Pero ayun, nangangaral sila sa bahay-bahay. Masakit po sa kalooban nila na makita ang mga tulad isinumpa na mga tao na ito, ang mga saksi ni Jehovah para sa pananaw nila, na makita na nangangaral kahit hindi naman nila nakita na pag-aral sa mga teolohiya, divinity, at sa matataas na kurso ng sanlibutan. Kaya talagang naghihirap ang kalooban nila na makita ang mga saksi ni Jehovah sa gawaing pangangaral.